Hello everyone! Magandang buhay po sa lahat. Welcome back po dito sa ating Math and Science Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo about centripetal acceleration and centripetal force. So ano nga po ba yung pagkakapareho at pagkakaiba ng dalawang centripetal na ito? And also, we are going to calculate centripetal acceleration using this formula. And also, we are going to calculate centripetal force using the formula. Okay, so ipapaliwanag ko po yan sa inyo in step by step. Okay, so to start, we are going to define the two centripetal. So what is their definition? Ito po yung kanilang simple definition. For centripetal acceleration, it is the acceleration experienced by an object moving in a circular path directed towards the center of the circle. Okay, so kapag ang pinag-uusapan ay centripetal acceleration, ito po ay tumutukoy sa pag-ikot or pag-move ng object around. Okay, pag-ikot ng object or pag-travel ng object around. Okay, so mamaya illustrate ko po sa inyo. And for centripetal force, it is the net force that acts on an object to keep it moving along a circular path. This force is always directed towards the center of the circle. Okay, so mamaya po illustrate ko po sa inyo. Ito po muna yung ating formula to be used in calculating centripetal acceleration. And this is also the formula that can be used to calculate centripetal force. So ano nga po ba itong dalawang formula na ito? Okay, so itaas ko po yung ating formula. At for centripetal acceleration, AC is equal to V squared divided by R. So ano po ang ibig sabihin ng formula na ito for centripetal acceleration? Ito po yon, where AC stands for centripetal acceleration. So yung A po dito ay acceleration at yung C po ay centripetal. Ano po? And then V, ito po yung ating velocity. At R, yun po yung radius of the circular path. So yun po yung ibig sabihin ng tatlong variable dito sa ating formula. Okay, so how about the centripetal force? Ito naman po yung kanyang formula. Okay? At sa formula, ito po yung ibig sabihin ng formula. So, ang una po dito ay Fc. Ang Fc po ay centripetal force. F, force, C, centripetal. Okay? V, meron po tayong V din dito. Velocity. We have R, radius of the circular path. At ang nadagdag po ay M. At ang M po ay mass. Okay. So notice here, sa ating given na formula, halos magkapareho po yung centripetal acceleration sa centripetal force. Ang pagkakaiba lang po nila ay M. Okay, so dito po walang M, mass. Dito po sa kabila may M mass. Okay, so illustrate ko po sa inyo using a picture. Okay, so ito po yung illustration ng formula mula po dito sa ating picture. For example, ito pong ating car ay magta-travel siya around the circle. Okay, so ang travel po niya ay circular path. Okay, so here, sa ating circular path, meron po tayo dyan V. Ano po yung V? Of course, velocity or speed. So mayroon pong speed yung car na nagta-travel. Okay, and then meron po tayo dyan radius. Okay, yung radius po ng ating circular path ay mula po sa gitna hanggang doon sa may circle. Ano po? So, ang tawag po dyan ay radius. Okay? So, kapag nagdagan mo pa po ng partner na radius, diameter na po ang tawag dyan dito sa circle. Since half lang po, kaya ito po ay radius. Okay? So, ito po yung kailangan natin na data, velocity or speed ng car at yung radius ng circular path para makompute po yung centripetal acceleration. How about naman po sa centripetal force? Okay, so the same picture, sa centripetal force naman, again, meron din po tayong velocity. Okay? Saan po yung velocity natin? At meron na pong dagdag na mass. Ano po? So centripetal force, dalawa po dapat ang meron doon sa ating car. Meron po siyang velocity or speed at meron po siyang mass or yung bigat ng car. At siyempre, kailangan din po natin yung radius ng circular path.
Okay. So ito rin po yung kailangan natin, tatlo, radius, velocity, and mass, para ma-compute yung centripetal force. Okay. So meron po tayong derivation ng formula na mas mapapaiksi between the AC and FC. Okay. So here, ito po yung ating derivation. Pero saan po ito galing? So tignan po natin itong dalawang formula. So ang AC po ay B squared over R. At ang FC naman ay MB squared over R. So notice here, ang pagkakaiba lang po nila ay M. Ano po? So M lang po yung pagkakaiba nila. Kapag tinanggal mo yung M dito, itong formula ay AC, centripetal acceleration. Pag nilagyan mo po ng M, magiging ito po ay FC. So ibig sabihin, kapag gusto mong kunin yung FC na gamit yung AC, ito po yun. FC is equal to AC, ito po yung AC, B squared over R, AC na po yan, times M, ito po yung mass. Okay, so yun po yung ating derivation. Instead of B squared over R, ay pwede pong gamitin yung AC. Kasi yung AC ay B squared over R. Okay, ito po yun. Kaya, multiply lang po natin yung AC times M, yun na po yung centripetal force. Okay. So, ito po ay multiplication. Ginagamitan po ito for multiplication, gumagamit po tayo ng symbol na close and open parenthesis. Pero, yung ibang book, ang gamit po nila ay hindi na po naglalagay ng close and open parenthesis. Ang nakalagay po ay MAC or MA sub C. Ang ibig sabihin kasi po dyan, M mass times acceleration or centripetal acceleration. Okay, so kaya kapag meron po tayong centripetal acceleration at meron po tayong mass, makukompute na po yung centripetal force. Okay, so paano nga po ba ito gamitin? Itong dalawang formula na ito in solving centripetal acceleration and centripetal force. Okay, so let's have an example about centripetal acceleration and force. Okay, apply po natin yung formula in this example. So ito po yung ating number 1 example. A bus has a mass of 2,000 kg and moves at a constant speed in a circular track with a radius of curvature of 20 meters. Compute for its centripetal force and centripetal acceleration if it turns at 36 km per hour. Okay. So, mula po dito sa ating problem, gagamitin po natin yung mga given to solve for centripetal force. Ang hinahanap po ng problem ay centripetal force at centripetal acceleration. Okay, identify po natin yung given. So, ito po yung ating given. So, yung mass po ay 200 or 2,000 kg. Nakalagay po, naka-indicate mass of 2,000 kg. Okay? Next po ay meron tayong 20 meters. Ang tawag po dyan ay naka-indicate radius of curvature of 20 meters. So, ang radius po natin, R, is equal to 20 meters. So, meron pa po ba maliban sa 2,000, 20 meters? Meron pa pong pangatlong data, 36 km per hour. So ano po yan? Yan po yung velocity or speeds. Okay? So, 36 km per hour. Now, what is asked in the problem? Centripetal force and centripetal acceleration. Kapag dalawa po yung kinocompute ninyo, mas maganda pong mauna yung centripetal acceleration. Ano po? Okay. So, for centripetal acceleration, ito po yung formula kanina. AC is equal to velocity squared divided by radius. Okay. So, to calculate, substitute lang po natin yung given. Pero, notice here na yung velocity, ang unit po niya ay kilometer per hour. Hindi po pwedeng ang unit po ng velocity ay kilometer per hour. Dapat po itong kilometer per hour na ito ay i-move natin sa meter per second. Ibig sabihin, magko-convert po tayo ng unit from kilometer per hour to meter per second. So paano nga po ba magko-convert? Okay, so sa discussion ko po sa mathematics, medyo mahaba. Pero ngayon, since ito lang po yung direkta na pagsosolve natin, bibigyan ko po kayo ng shortcut. Ano po? Unahin po natin itong kilometer. So 36 kilometer, gawin po nating meter. So yung 36 kilometer to meter, magdadagdag lang po tayo ng 3 zero. Kaya yung 36 kilometer
magiging 36,000 meter. Okay, so meter na po siya. Okay, kaya yung kilometer naging meter, pero hindi pa po natin na i-convert sa hour. Okay, so meter per hour pa lang yan. So ngayon, yung hour naman ay i-move din natin sa second. So paano naman po i-move yung hour sa second? Okay, so ang gagawin lang po natin dito sa nakuha nating value na from kilometer to meter, ay i-divide naman po natin yan into 3,600. So bakit po i-divide natin sa 3,600? Kasi yung isang oras, ang katumbas po niya ay 3,600 seconds. Ano po? Since hour to seconds, kaya i-divide natin sa 3,600. Okay. Now, you're going to divide. So, if you're going to divide, yan po ay magiging 10. Tama po ba? 36,000 divided by 3,600. So, ang pag-divide po niyan, cancel natin, dalawang zero din sa baba. Okay, so we have now 360 divided by 36 is equal to 10. Okay, so meter per hour, since divide natin sa 3,600, yung hour maging second. Kaya meter per second. So, the new velocity of the car is, lagay natin dito, the new velocity is 10 meter per second. So, mula po sa 36 km per hour. Okay, so, ito po yung velocity na gagamitin natin to calculate the centripetal acceleration. So, again, hindi po natin pwedeng gamitin yung kilometer per hour na unit. Kaya kapag ganito po yung unit na given sa problem, kailangan i-convert muna natin sa meter per second. Yun po kasi yung standard na unit ng velocity. Okay? Okay, so since na-convert na po natin from kilometer per hour to meter per second, substitute na po natin dito sa ating given. So ang velocity po natin ay 10 meter per second. So this will become velocity squared is 10 meter per second squared. Since square po sa formula, lalagay po natin yung given ng velocity, then i-square po natin. Lagyan po natin ng close and open parenthesis. So, ang ibig sabihin po ng close and open parenthesis, lahat po ng nasa loob ay i-square po natin. I-square po natin yung 10, i-square po natin yung m, i-square po natin yung s. Okay. And then, divide by r. Ang r po natin, radius is 20 meters. Okay. So, divide by 20 meters. Now, after substituting, ano po yung next step natin? So, hindi po tayo pwedeng mag-divide kaagad. Since may square po dito, unahin po natin itong exponent. So, i-simplify po natin. So, that will become, okay, so 10 square or 10 times 10 is equal to 100. Okay? And then, meter per second, lalagyan din po natin ng parehong square, meter square, and then second square. Okay, yan. Na-square na po natin lahat ng data na nasa loob ng parenthesis. Okay? Then, copy muna natin, divide by 20 meters. Okay. So, here, pwede na po tayo mag-divide. Okay. So, what is 100 divided by 20? That is equal to 5. Okay. So, 100 divided by 20 is 5. And then, ano po yung magiging unit? Okay. So, yung unit po natin, sa numerator ay meter squared per second squared. At sa denominator naman po ay meter lang. So, ang gagawin po natin, simplify po natin itong m. Kasi pareho pong may m sa numerator at denominator. Ang gagawin lang po natin dyan ay isusubtract po natin yung exponent ng dalawa. Okay, so 2, ang exponent dito ay ito naman po ay 1. So kapag wala pong naka-indicate na exponent, automatic yun po ay 1. So 2 minus 1 is equal to 1. Kaya meter na lang po dyan. Or another method is cancel natin yung m. So i-cancel natin yung m sa denominator. Isa lang po yan. At isang m po sa numerator. So may matitirang m po sa numerator. Okay? So isa sa denominator, isa sa numerator. Since dalawa po dito, may matitirang isang m. Ano po? Kaya ito po ay meter and then per second squared. Okay, so 5 meter per second squared, yan po yung ating centripetal acceleration. Okay? Now, pwede na po natin yan ma-compute yung centripetal force. Okay, for centripetal force, ito po yung ating formula. Ito po yung na-derive natin kanina. So, centripetal force is equal to m mass times AC or centripetal acceleration.
So, given na po or na-compute na natin yung centripetal acceleration at given po yung mass dito, mako-compute po natin yung centripetal force. Okay, substitute natin yung given. So, this will become mass is 2,000 kilogram, kaya ito po, 2,000 kilogram times AC or centripetal acceleration 5 meter per second squared. Okay, this one. 5 meter per second squared. And then we're going to multiply. Multiplication po yan. 2,000 times 5, that is equal to 10,000. So 10,000, and then ang unit po dito ay may kilogram, kaya kilogram. Then meron pong meter per second squared, kaya ito po. So we have 10,000 kilogram meter per second squared. Ngayon, ang dami po ng kaniyang unit. I-shortcut po natin o maglagay po tayo ng mas simplified po na unit. So we all know sa ating previous discussion na yung 1 Newton is equal to kilogram per kilogram meter per second squared. Kaya ito po ang kilogram meter per second squared, gawin po natin yan na Newton. Kaya yan po ay magiging 10,000 Newton. Okay, so yung 10,000 Newton, yan po yung centripetal force. So take note, lagi po na kapag centripetal force ang kinocompute natin, ang final unit po natin ay Newton. At kapag ang kinompute naman po natin ay centripetal acceleration, dapat po ang unit po niya ay meter per second squared. Okay? Okay, for example number 2. A car of mass 1,500 kg travels around a curve of radius 50 meter at a speed of 20 meter per second. Find the centripetal force. Okay, so sa ating pong problem, ang hinahanap po ay centripetal force. At tatlo po yung ating data na given. So bilugan ko po. We have mass 1,500 kg. Meron po tayong radius 50 meters at meron po tayong speed 20 meter per second. Okay, so lagay po natin sa given. So ang given po again, M mass 1,500 kg. Next po ay we have radius ng curve which is 50 meters at meron po tayong speed of 20 meter per second. So yung speed po, yan po yung kanyang V or velocity. So 20 meter per second. So mula po dyan ay may compute po natin yung hinahanap ng problem which is centripetal force. Okay, so hindi po kailangan i-compute yung centripetal acceleration, kaya ang gamitin po natin ay direkta po natin yung centripetal force na formula. At ito po yung ating formula. Fc is equal to m mass times velocity squared divided by r radius. Okay, substitute lang po natin yung given. Fc is equal to, what is mass? 1,500 kg. Okay, times v squared, velocity or speed, 20 meter per second. Ito po, 20 meter per second. Since ma-square po sa formula yung velocity v, square din po natin yung ating velocity. Okay, so square po yan. Divide by radius r. Ang radius po natin ay 50 meters. So divide by 50 meters. Okay? So, pag ganyan po yung ating equation, ang una pong isi-simplify po natin dito ay ito pong may square muna. Ano po? Hindi po natin pwedeng i-multiply kapag hindi pa na-simplify yung exponent. So, just copy muna yung 1,500 kilogram. Ito muna i-simplify natin. Okay. So, 20 meter per second squared. Lahat po ng nasa loob ng parenthesis ay square po natin. Kaya 20 square is 400 or 20 times 20 is 400. Then, m per second. So, m squared per second squared. Okay, so lahat po ito ay in-square natin. And then, copy, denominator divide by 50 meters. So, yan, pwede na po tayong mag-multiply. 1,500 times 400, that is equal to 600,000. And then, meron na po tayong unit na kilogram. And then, meter squared per second squared. Kaya ang unit po natin ay kilogram meter per second, meter squared per second squared. Divide by, copy mo natin yung 50 meters. So, divide by 50 meters. Okay, here, we can now divide this to 600,000 divided by 50. That is equal to 12,000.
Okay? And then, ang magiging unit po natin ay kilogram. May kilogram po tayo. And then, again, yung m squared at m, cancel po natin 1m dito. Isang m din sa taas o numerator. So, may matitirang isang m. Kaya ito po yung m niya. Okay? And then, per second squared. Okay. So, since ito po ay FC, dapat ang final po natin ay Newton. Again, ang 1 Newton, ang katumbas po niya ay kilogram meter per second squared. Kaya ayan po ay magiging 12,000 Newton. Okay? Kinonvert po natin yung kilogram meter per second squared into Newton. Okay. To end up the discussion, let's try this activity. So you're going to solve. A stone of mass 2 kg is tied to a string and whirled in a horizontal circle of radius 1.5 meter at a speed of 8 meter per second. Find the centripetal acceleration. So ang hinahanap lang po ng problem dito ay centripetal acceleration. Okay. So pwede po ninyong i-post yung video na ito. Try to solve. At kapag meron na po kayong sagot, baka pwede naman pong ma-share or pa-share po by just typing your answer in the comment section below. At kapag hindi nyo po kaya itong isolve, pwede po ninyong itanong sa akin. Pwede po kayong mag-chat sa akin sa Native Man Math Tutorial Facebook page. At tulungan ko po kayo o ituro ko po kung paano po isolve yung problem na ito. Okay? Salamat sa panonood and see you on my next discussion about problem solving involving centripetal force and centripetal acceleration. Okay, so ito naman po yung aking ipapaliwanag sa aking next discussion.